Hello sa lahat. This is Life of Kung Kufe. Now I've changed my YT name to Uzbek Life of KKF kasi nalilito po yung iba. So nalilito po sila sa Kung Kufe at Life of Kung Kufe. So inalis ko yung full name na Kung Kufe, ginawa ko na lang na KKF. Then syempre ito tungkol sa buhay-buhay ko dito sa Uzbekistan. So, ginawa ko siyang Uzbek. Salamat din pala sa recommendation ni Discarte Mitch Favors. Thank you so much. So, andito po tayo para sa ating chikahan. So, this is actually my brunch. Late na po ako dumating kasi kagabi hindi na po talaga ako nakatulog. Hindi ako nakapag-live masyado kasi brown out. So, walang internet. So, di rin ako makatulog na mabuti kasi sobrang dilim. As in, madilim na madilim. It was really so dark and a bit scary. Although, I am safe here. Pero, iba rin yung may ilaw, kahit man lang konting ilaw. Para ka kasing drowning. So, this is my brunch. Late na masyado. And, ito is, nagana ko. I have prepared this bread. Parang burger. Parang burger. So, ayan. Ito po yung ating ginawa na brunch. So, mayroon po akong bread dun sa fridge. Yung parang bun, ininit ko siya. Then, nagprito ko ng itlog. Then, linagyan ko siya ng kamatis at cucumber. Marami kasi akong kamatis at cucumber. So, at ito na naman po ang ating walang kamatayan na kape. So, kain po tayo. Ang sarap. Na-try ko siya kagabi. Naggawa ko nito. Pero yung malaking tinapay. So, ang itatsika ko nga pala sa inyo, para sa kalaman, isi-share ko yung tungkol dito sa Uzbekistan, yung electricity nila, yung gas at saka water. So, kung doon sa Thailand, pag magmi-meter reading sila, is pupunta sila sa bahay ninyo at titingnan yung meter ng tubig, yung meter ng kuryente. Dito hindi. Parang nasa office lang sila, nakikita nila. So, sa computer yata. So, they can say how much you have already used the water, the gas, and the electricity. So, ang style dito, kailangan yung account ng para sa gas, sa tubig, and electricity, may pondo na pera. Para kung ano man ang nagagamit mo doon na konsumo mo, is ibabawas na lang nila doon sa pondo mo na pera. Kasi, ang mangyayari, if you do not have enough fund, they're going to cut it off. Automatic talaga. Pag nag-negative yung fund mo sa account na yun, talagang putol kagad diretso. So, ano siya, automatically cut off. So, twice na po ako naputulan ng kuryente dito. Nung una, hindi ko alam. Akala, nag-brown out, then bumalik. So, nung kalawa na namatay yung ilaw, akala ko it was just a power cut off. So, it has been already 2 hours and the power hasn't been back yet. So, I was wondering. So, I contacted my co-teacher and I said, "Teacher, I don't have electricity here." And then she said that, okay, I will check the account. Only to find out that I don't have enough money in the account. And then she said, do you have money in your account? At that time, I don't have any in my account because my account, my card was still new. So she paid it for me first. She paid 10,000 sols. So in baht, that is only 26 baht. So kung sa dollar is parang hindi aabot ng $1. Hindi siya aabot ng $1.
Yun ang binayaran niya. So when I went to school the following day, I give her back the 10,000 sums in cash. Kasi cash ang pera ko. Then, lately naman, nag-power cut off ulit. Nagkaklase ako, biglang namatay. Sabi ko, ay, brown out. So, nag-contact ako sa aking company na kung pwede sa phone ako magturo kasi brown out dito sa akin. Sabi nila, okay naman. So, patay lang ako ng camera. So, yung first discussion class ko is okay. Then, second discussion class ko, yung mga Thai, hindi nila masyadong marinig yung boses ko. Nagkakaproblema kasi pumasok na ako dito, nakapajama lang kasi ako, lumabas ako kasi hindi, yung signal dito sa loob ng bahay ko. So, I need talaga na internet. So, pag walang ilaw, di walang internet connection, walang wifi. So, nagdududa na ako, yung brown out, tagal na, 2 hours na sabi ko, tingnan ko yung account. Kasi may account number na ako ng para sa ilaw. Sus, nag-negative na. Sabi ko, naku, kailangan ko palang magbayad. So, inalam ko doon sa card ko rin. Mayroon ditong card na pwede mong bayaran doon yung account. So, nagbayad ako ng 20,000 sums. Ang kagandahan dito, once you paid, is after 5 to 10 minutes, ibinabalik nila kaagad ang kuryente. So, hindi kagaya sa atin, sa Pilipinas, sa Thailand, na the person who is in charge for reconnection will go to your place to put back the light or to put back the electricity. Dito hindi. Ang pagputol, direkta dun sa system. Talagang putol ka agad. Then, ang reconnection, dun din. After 5 to 10 minutes, reconnected ka agad. So, yun lang ang kagandahan po dito. Everything is computerized. So, lahat. So, dapat mindful ka sa account mo, sa tubig, sa electricity, at saka sa gas. So, kailangan may enough fund ka doon. Kaya, ngayon, naging aral na sa akin kasi twice na eh. So, yun lang ang dapat mong gawin na from time to time, tingnan ko talaga yung account ko kasi baka dapat bulan na naman. Ayoko nang yung nagtuturo ako tapos biglang mamamatay, nagugulat pa pati ako. Sabi ko, ay, Diyos ko, ganun ako palagi. Tapos yung kagabi, nung mag-brown out, ang brown out talaga yung kasi malakas ang hangin dito kagabi. Talagang natakot ako, buti na lang after na ng class na brown out. At saka nagla-live ako, pinatay ko kagad yung live ko. Maganda dito sa kanila kasi nga, yung system, parang ang bilis. You don't need to wait for hours to put it back. Yun lang ang dito. Gusto ko. At saka, mura ang bilihin. Hindi po mayroong akong shorts na in-upload nung namili ako sa palengke. Nasa 300 baht lang yun eh. Ang dami kong nabili. Nabili ako ng oatmeal, 2 kilos. Ang dami, sobrang. Sabi ko, parang tagal kong ito maubos. So, ang ginagawa ko, hindi ako magluluto na ng kanin, yung bigas. May bigas ako pero hindi ko na ginagamit. Pinalitan ko na lang ng oatmeal, potato, or itong bread. So, no rice. So, di rin magtatagal, magbabawas-bawas ako ng bread kasi din naman ito. Pero, hindi ko bibiglayin ang katawan ko at baka masya. So, ganito lang. Ito, bread, vegetables, and then potato, and vegetables, oatmeal, and vegetables. Ano pa? Yung uunti-untiin ko rin yung yan. Kasi more on coffee ako eh. So, I will shift to tea. Mabigat kasi sa katawan yung kape.
Pero, siguro unti-unti na ako nakaka-adjust dito. Sana pumayat na rin po ako. Nagbinabalik-balikan ko yung mga pictures ko dati. Sabi ko, sana bumalik yung dating ako. Nung andun ako sa Thailand, nung payat ako. Nung pumayat talaga ako. Gusto ko yung katawan ko na yun. Sana may balik. Pero alam kong ibabalik ko yun paunti-unti. Lalo na pag ganito ang aking lifestyle. Simple eating, control, no drinking. Ayun ang magaling dito sa akin. Kasi dito bawal ang alak. So, nung andun ako sa Thailand, kahit mag-isa lang ako, umiinom ako. Pero dito, as in, no. Nakainom lang ako dito nung party namin, nung Teacher's Day. Kaharap ko yung mga directors namin. Meron kaming 4 na director. So, dun. Nalasing po ko. So, I don't want to do it again. So, it was a bit awkward, pero lesson learned. Pero taste lang naman. So, ayoko na kasi masyadong matapang. So, definitely, ang dami ko mga natutunan dito about the electricity, gas, water, so, ang system nila. So, at least I know, ang dali, ang bilis, basta mindful ka lang sa account mo. So, this is Uzbek life of KKF, sharing with you how it is, the way to deal with power cut off, at sa water, at saka sa gas. So, this is the life in Uzbekistan. See you po again next time. Bye-bye!